Paano ang tamang pagpresyo ng paninda natin para sa negosyo? Tapusin mo ang buong bidyong to kasi matututunan mo dito ang mga tips kung paano ang tamang pagpresyo ng ating paninda, produkto sa negosyo. Kasi ang pagpepresyo ng ating negosyo, napakahalaga niyan para mabilis kang umasenso sa pagnenegosyo. Lahat yan matututunan mo kapag natapos mo ang buong bidyong to. So anyways, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano ang tamang pagpresyo ng ating mga paninda, ng ating mga produkto para sa negosyo natin? Kung gusto mong malaman yan, may kwento muna ako sa'yo. Let me tell you a story. Taong 2020, nung ako'y baguhan pa sa mundo ng pagnenegosyo, nung pinasok ko ang negosyong yan, Nutella business, nung pinasok ko yan, ang presyo ko dyan, pangmasa, abot kaya. Kasi ganun ang mindset ko dati. Kapag mura ang paninda mo, marami kang benta. Dadayuhin ka. Dudumog ang tao. Pero lahat yun mali. Kasi ang masaklap na nangyari sa buhay ko dyan, sa negosyo kong yan, ako lahat Ako ang tumatrabaho sa lahat. Ako ang nagmamarketing. Ako ang sasagot ng inquiries. Ako pa ang gagawa ng produkto. Yang Nutella na yan. Tapos ako pa magdi-deliver. So sa mura kong presyong yun, yung mura kong presyo, yung pangmasa kong presyong yun, luging-lugi ako. Pagod na pagod ako. Ako lahat ang gumagawa. Tapos yung bayad sa akin, pangmasa ang presyo. Gakulangot ang tubo. Kinatagalan na burnout ako. Kasi hindi ako nakakasahod sa negosyo ko Wala akong pera sa negosyong yun dati. Maboburnout ka talaga. Masisiraan ka dyan ng utak. Kasi wala ka nararamdaman na pera Luging-lugi ka sa pagod Yan ang problema ko dati. Yan ang masaklap nangyari sa buhay ko. Kaya nung nalugi ang negosyong yan, yung Nutella business kong yan, sa mga sunod kong negosyo, kung magpresyo ako sobrang mahal. Bakit mahal? Kasi yun yung presyong masaya ko Nag-e-enjoy ako sa trabaho ng negosyo kapag yan ang singil ko. Nag-e-enjoy ako kapag malaki ang tubo Kasi natutunan ko dati na kapag maliit ang tubo mo, maboburnout ka. Tatagal ka lang ng 2 taon sa negosyo mo. Burnout ka dyan. Kaya nung ako'y nalugi, yung sunod kong negosyo, tinaasan ko na ang presyo. Malaki ang tubo. Pero kahit malaki ang presyong yun, iniisipan ko paano to magiging malupit tong produkto ko. Paano to magiging malupit para sulit ang bayad ng mga taong magbabayad sa akin ng malaking presyo para sa isang produkto ko. Iniisipan ko lagi ng ganun. Paano ko matatarget ang mayayaman sa pagbebenta ko. Yan ang natuklasan ko sa buhay ko. Kaya ngayon, tignan mo ngayon, yung karanasan sa buhay ko na dinanas ko dati. Na ako'y nalugian ng negosyo dahil sa presyong mababa. Presyong pangmasa. Laking pasasalamat ko, buti nangyari sa akin yun sa pinakauna kong negosyo. Nung ako'y baguhan pa sa negosyo. Yung nagpresyo ko ng mura. At sobrang grabe ng pinagbago sa buhay ko. Alam ko na ngayon ang dahilan kung bakit ang negosyo sobrang lumalago talaga. Sa sobrang ikling panahon, ang negosyo lumalago talaga. Iyan ang dahilan. Sobrang laki ng tubo nila. Sobrang mahal ng presyo nila. Kasi quality naman Yan ang pinakauna nating paraan sa pagpa-pricing, sa pagtama ng presyo ng negosyo mo. Ay yung presyong masaya ka. For example natin, ang negosyo mo service. Catering service. Isipin mo ngayon yung presyo na kapag ikaw ang nagbuhat ng mga lamesa, upuan, di ba sobrang pagod? Isipin mo yung presyo na kasamang bayadan yun. Yung pagod mo ngayon, babayaran ng customer yun. Yung presyong masaya ka, kahit araw-araw mong gawin yan. Yung catering service mo. Kasi ang inaalagaan natin dito, huwag kang maboburnout. Kasi kapag mura ang produkto mo, tapos ikaw pa nagbubuhat ng lamesa, upuan ng catering service mo, pustahan tayo, 1 taong ka lang dyan. Burnout ka dyan. Kaya sinasabi ko sa'yo, lakihan mo ang tubo. Lakihan mo ang presyo, targetin mo mayayaman. Kaya ngayong narinig mo to, gagamit ka ng technique na isipin mo lagi kung paano mo matatarget ang mayayaman. Technique. Ito yung technique na araw-araw iisipin mo. Paano ko papalupitin tong produkto ko? Tong catering service ko, na kayang-kaya kong tumaga ng presyong malaki. Na kayang-kaya kong targeting na mayayaman. Palagi mong isipin yan, paano matarget ang mayayaman technique. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo, baguhin mo na ang presyo ng produkto mo, ng paninda ng negosyo mo. Kung mura yung produkto mong yan, kung gakulangot ang tubo mo dyan, ibahin mo na. Pustahan tayo, maboburnout ka lang dyan, magsasawa ka lang dyan, at malulugi ka dyan. Kaya ngayon palang gawin mo na, lakihan mo ang tubo, lakihan mo ang presyo, targetin mo ang mayaman. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan kung paano ang tamang pagpresyo ng paninda sa negosyo ay ang lagi mong i-divide 3. The divide 3 technique. Ito yung technique na
Pag magpe-presyo ka, for example natin itong pabangon to. Ito yung ibebenta natin. Pe-presyohan ko to ng divide 3 technique. Ibig sabihin, pag pinresyohan ko to ng 5,000, divide 3 ko yun. Papatak na 1,700 bawat isa. 1,700 ang divide 3 ng 5,000. Yung tatlong 1,700 na yun, yung isa, pangbayad sa kuryente. Yung pangalawang 1,700, sahod mo. Yung pangatlong 1,700, sa negosyo, na pabango business mo. For example natin, yung pabangong pinakita ko sa inyo. Ang puhunan ko lang doon 1,000. Yung 1,700, na para sa negosyo mo. Tubo ka na doon ng 700. Tapos may 1,700 ka pang sahod mo. Tapos may 1,700 ka pang pambayad sa expenses ng negosyo mo. Yun ang tinatawag kong divide 3. Hahatiin mo sa tatlo para nakaredy ang expenses, nakaredy ang sahod mo, nakaredy ang tubo sa produkto ng negosyo mo. Kaya ako to sinasabi sa'yo, kaya ako to ginagawa. Kasi para sa akin, naniniwala ako, burnout, magsawa, mapagod ang magpapalugi ng negosyo mo. Maboburnout ka, mapapagod ka, magsasawa ka agad sa negosyo mo. Kapag mali ang presyo ng paninda mo, sobrang liit ng tubo mo. Ang kalaban natin dito, magsarado ang negosyo mo. At masakit sa puso yun. Kasi hindi mo mapapansin yan. Kala mo pang masa, mas lalaki ang negosyo? Walang lumalaking negosyo na sobrang mura ng produkto. Tandaan mo yan. Lakihan mo ang tubo. Matindi ang kalaban natin dito. Magsarado ang negosyo mo dahil napagod ka, nagsawa ka. Kasi wala ka na nakikitang progress. Sa isang taon mong pagninegosyo na paulit-ulit mong gagawin yan. Wala ka man lang nakikitang progress. Wala ka man lang sahod sa sarili mo sa negosyo mong yan. Kasi ang mura ng produkto mo eh. Lugi ang negosyo mo yan. Paano ka makakapag-expand? Paano ka magkakaroon ng mga employee mo? Kung hindi mo ginagawa yan. Yung dalawang technique, pinakamabisang technique na binigay ko sa'yo. Walang ibang kayang magturo sa inyan. Tanging ako lang. Kaya ngayon palang inaanyayahan kita. Sama-sama tayo sa ating buhay pagninegosyo. Kakampi mo ko, samahan mo ko, join me, subscribe ka na. Pindutin mo yung subscribe na yan para lagi tayong makapag-usap, para lagi tayong makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko, samahan mo ko, inaanyayahan kita, subscribe ka na. Pindutin mo yung subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, palagi niyo pong tandaan ito kang matakot sumingil ng mahal. Kung alam mo namang sulit ang produkto mo, maging confident ka. Ipakita mo sa mga customer na sobra kang naniniwala dyan. At kapag naniniwala ka dyan, makikita yan ng tao. Susuporta sila sa'yo. Kaya simula ngayon mga kanegosyo ko, itaas mo ang tingin sa negosyo mo. Taasan mo ang tingin mo sa pagpresyo ng paninda mo. Hindi yan mura. Quality dapat yan. Taas mo ang paningin mo sa mga paninda mo. Huwag mo silang maliitin. Huwag mo silang ismulin. Na kaya ka magmumura kasi ang baba ng tingin mo sa produkto mo. Mali yun, kapwa negosyante ko. Simula ngayon, baguhin mo na. Taasan mo lagi ang tingin sa sarili mong negosyo. Ako si Darcel Robles at gusto kong ipaalala sa iyo, hindi mo kailangan ibaba ang halaga mo para magtagumpay. Iangat mo ang quality mo. Pustahan tayo. Kusang tataas ang kita mo. Palagi mong tandaan yan. At palagi tayong mag-usap. Palagi tayong magkwentuhan. Alam kong gusto mo ng gantong video. Alam kong gusto mo ng gantong usapan. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan subscribe na yan. Para lagi tayong makapag-usap. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Samahan mo ko. Subscribe ka na. Like mo na rin ang bidyong to. Alam kong may natutunan ka sa usapan natin to. Like mo na rin ang bidyong to. Comment ka na rin. Share mo na rin to sa mga taong gusto mong tulungan. Itong pinag-usapan natin ngayong gabi. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, ako po ay nagtuturo ng pinakamahalagang aspect sa ating negosyo. Yun ang marketing. Mataas nga ang presyo ng negosyo mo. Malaki nga ang tubo mo. Konti nakakakilala sa negosyo mo. Pues dyan papasok ang marketing. Nagtuturo po ako niyan. Nagbukas po ako ng isang program. Natuturuan po kita ng isang buwan. 30 days tungkol sa marketing. At ang marketing sa panahon ngayon, maging vlogger ka. At yan po ang ituturo ko sa'yo. Sa 30 araw kitang tuturuan. Tuturuan po kita. Gagawin po kitang vlogger. Sa 30 days kitang tuturuan. Kung interesado ka po dyan, may bayad po yan Pero kung handa ka po, kung gusto mo pang mag-enroll, mag-comment ka lang po dyan sa baba na magpapaturo ka, mag-a-avail ka, at re-replyan po kita. Tuloy-tuloy na po ang usapan natin nun. Sinasabi ko sa'yo, sulit na sulit ang ibabayad mo sa aking program na Be a Vlogger.
program. Comment mo lang po dyan sa baba, magpapaturo ka. At yun lang po muna, maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo sa susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!